Kaya nga, super proud ako ni Senator Alan Peter Cayetano kasi kinorek niya ang mga politiko na palaging nasasabi na para sa taong bayan, puro taong bayan. So parang sinampal niya ang mga politiko nga, huwag niyong gamitin ang salitang taong bayan. So ito kabibig manood tayo kay Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang pagsampal sa mga taong gustong ma-impeach si VP Sara. Kung hindi kaya ma-impeach si VP Sara, sabi niya Peter Alan Cayetano, talunin niyo na lang sa 2028. Ito kabibig, manood tayo. Sabi po ng preamble ng Philippine Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. Nanumpa po tayo na susundin natin tong Constitution na to. Correct. Madali pong sumumpa, mahirap to pa rin. Madali pong sumumpa na susundin kung naniniwala tayo sa desisyon. Correct. Paano kung hindi tayo naniniwala sa desisyon? Agoy. Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President Marcos at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte? Correct. Tumpak na tumpak talaga ito si Senator Alan Peter Cayetano, no? Yung wala siyang pakialam kung sino matatamaan niya. Kung friends ba tayo or hindi, basta sabihin ko kung ano yung gusto kong ipaabot sa inyo. Gusto ko kayong sampalin ng todo-todo para mahiya naman kayo. Will I have the courage to follow the same decision? That is the test I apply to myself. Correct. Galing. Tinignan ko po ang Supreme Court decision. Solid po. Hindi nito inaalis ang kapangyarihan sa House to initiate impeachment. February 6 po, sigurado yan. Correct. In fact, before February 6, may quadcom na. Magiging glorieta na yan soon. Tuloy-tuloy po yan, yung mga investigasyon na yun. Kasi ganun ang politika sa Pilipinas. Oo. I hope yung sa baha, imbestigahan din. Correct. I hope yung sa corruption, sa smuggling, sa karami-rami nating utang, not only this administration, last administration, 10 administrations. We in this room are all for accountability. But tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. Jeremiah 29:11 tells us, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." In fairness si Senator Alan Peter Cayetano, parang nakikita ko kung bakit siya pinili na vice presidente ni Tatay Digong. Remember nung si Tatay Digong tumakbong presidente, ang kanyang vice presidente si Alan Peter Cayetano. Now ko lang na-realize kung gaano katalino ni Alan Peter Cayetano. Hindi lang siya matalino sa law, sa batas, kundi pati puso niya at yung pananampalataya sa Panginoon. Every now and then, meron talaga siyang mga sinasabi tungkol sa Word of God, na yung mga sinasambit niya, mga kabibig. Well, in fairness, ngayon, believe ako kay Senator Alan Peter Cayetano. And we really want another kind of senator, same as Peter Alan Cayetano, like Marcoleta, na talagang may matutunan tayo na hindi nanonood lang tayo ng mga circus, na mga i-contempt ka namin. Yung meron kang natututunan sa kanila tungkol sa batas, tungkol sa kung paano magdesisyon ng tama. 'Di ba? Grabe, believe ako. 'Di ba Ate Ami Cabrera? Believe ako kay Alan Peter Cayetano actually, mga kabibig. Plano ng Diyos, pagpalain tayo. Correct. Pero plano ng Diyos, durugin tayo. So, I remember this episode, I think it was in Twilight Zone, and it was also many times portrayed on television. What if nakilala mo si Hitler when he was 6 years old? Or when he was a baby, papatayin mo ba siya? I think even sa
psychology or philosophy classes, tinatanong to ng mga professors. What if you had that unique opportunity, nakatabi mo si Hitler nung 6 years old siya, papatayin mo ba siya? Ang hirap sagutin nun. Of course, for us who believe that thou shall not murder, ang sagot madali. But what if you could have prevented the worst human rights violations in the world, the Holocaust? What if you could have prevented such fire of fascism that it actually swept, kung hindi ako nagkakamali, nag-Time Magazine of the Year pa si Hitler. I wonder what our answer is. But I know my answer here today. If you kill Hitler when you are 6 years old, if you justify the ends by the means, you will create more Hitlers. Correct. Agree. So if the Vice President is guilty, dapat po siya ay i-impeach. Correct. Pero sa tamang panahon tamang proseso. Tamang proseso. Tama. Nagsalita ng Korte Suprema na mali ang proseso, mali ang panahon. Correct. But yun po, Mr. President, sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte, sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Correct. Hindi naman siguro si... Tama. Tama, hindi lang puro VP Sara, hindi puro Tatay Digong. Pag you discuss naman yung mga flood control projects, yung sa DepEd, pa, ang daming problema, yung sa bigas, yung sa tubig, ang daming problema ng bansa, pero mas binibigyang diin natin yung AGK, ICC, VP Sara's impeachment. Parang naging walang kwenta ang gobyerno natin ngayon. Para nakafocus tayo sa isang tao lang na gusto nating pabagsakin para hindi makatakbo sa 2028. Sara ang gumawa ng mga baha. Sana po kung ano ang cost ng pagkabansot or stunting yung corruption. Ganun din. Araw-araw talagang wag natin tantanan. Correct. Lastly, Mr. President, may I make an appeal to the media, ito na. Our friends, the vloggers, yung iba nandito, political analysts, advocates, school deans, etc. Nakalagay kasi dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan na fake news. Correct. Alam nyo po, marami tayong political analyst ngayon. Di naman sila analyst eh. Ang ibig sabihin ng analyst provides objective, Salamat, Senator Alan Peter Cayetano. Palagi na lang kami mga vlogger. Palagi lang kami sinasabihan ng fake news, di ba? Kahit may mga ganito kami, nagbibigyan ng reaction, fake news talaga kami. Ano bang magagawa pa namin? Pero at least si Senator Alan Peter Cayetano, kinokorek niya ang mga mali na ginagawa ng ibang tao. partisan, data-driven explanation of political events, systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate, champions a specific cause, policy, or interest group to influence public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun eh. So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente, nililito mo pa ang tao eh. Ganun din po. Ilan beses kami binugbog dito nung iba na ang sabi, bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saan ka kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Correct. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin tapos maisip niya, dismiss. Tama talaga si Walang Chris. manifestation dito na hindi sinasabi. Correct. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas eh. Ooh. Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Let's make our stand.
Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Banatan mo. Hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan di ba? Banatan mo, Senator Alan Peter. Yan ang gusto ko. Banatan mo yung mga palaging gumagamit ng taong bayan, taong bayan, taong bayan. Banatan mo, Senator Alan Peter. Banatan mo dong. Banatan. Ay, palakpakan natin, Senator Alan Peter Cayetano. Oo. Isampal mo sa mga taong palaging, sa mga politiko na sasabing, puro taong bayan, taong bayan, taong bayan. Nakakasawang pakinggan. Hindi naman namin sila kapareho ng paniniwala at pananaw. Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang, ang opinion ni Alan Cayetano, isa lang naman ako Ang opinion ni Joel Villanueva, ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya Correct. Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing Boom! rather than enlightening Correct. our political processes? Correct. Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, David pala. sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? Correct. At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara. Talunin nyo na lang sa 2028. Yun. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang proseso. Paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala Grabe. Palakpakan natin si Senator Alan Peter Cayetano. Isang sampal sa mga ambisyosang gustong tumakbo sa 2028. Talunin nyo si BP Sara. Diba? Kung hindi kayang ma-impeach, talunin nyo na lang sa 2028. Isang malaking sampal talaga to sa katotohanan. Napaka-prangka ni Senator Alan Peter Cayetano. Uy, bigyan natin ng palakpak si Senator Alan Peter Cayetano. Parang siya lang talagang tumayo dyan. Talagang sinupalpal niya ang mga politikong palaging ginagamit ang word na taong bayan, pati ang pagtawag sa mga vloggers na palaging fake news, pati yung mga political analyst kuno, pero may sinasayran, at pati itong mga sinasabi na, sige, puro lang kayo impeach ni BP Sara, kung hindi ma-impeach, talunin nyo sa 2028. Diba? Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kung i-impeach nyo, make sure in a proper process. Diba? Ang daming mas importanteng issue. Pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to Filipino people for the opportunity to share my thoughts on this. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. Bigyan naman natin ng isang masigabong palakpakan itong si Senator Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Talagang nakita natin ba na he is on the side of the Filipino people. Kasi Senator Alan Peter Cayetano is talking about ang daming problema ng Pilipinas tapos impeachment pa rin ang nasa isip nyo. Nagbigay na ng desisyon ang Korte Suprema, hindi pa rin kayo maniniwala. Tapos meron tayong madaming problema, baha, flood control, at kung ano-ano pa. Don't tell me si BP Sara pa rin ang inyong ang maging dahilan kung bakit may baha. Diba? Ang hirap kasi sa mga taong ito, politically motivated. Kasi may mga ambisyon sila. Kasi alam nila na si Sara Duterte lang talaga ang tinik nila sa 2028. Kaya kailangan nilang magsanig puwersa. Hindi nila respetuhin ang Korte Suprema, ang desisyon ng Korte Suprema, kasi ang nakikita nila, dapat si Sara hindi makatakbo sa 2028. Yun ang palaging nasa isip nila. Ang taong bayan, ang nananawagan na si BP Sara ay panagutin. Huwag yung dalhin po kami. Diba? So ngayon, nasupalpal sila. Ewan ko kung sino ang pinariringgan ni Senator Alan Peter Cayetano, pero may mga iba dyan na sapul na I'm sure na gigil na talaga sila.
Di ba mga kabibig? Hello Christina, thank you for watching. Angel Shed, Congress ang number 1. Yes, ikulong ang mga kawatan from Angel Shed. Pabor ako sa mga ideas sa Senator. Di ba ang ganda ng idea ni Senator Alam, hindi ito idea, kundi point of view at paninindigan niya. Kasi nakikita na niya eh. Parang 3 years na nakaupo si Bongbong Marcos, parang hindi pa rin tayo nagbabago. Parang ang mga tao napapagod na sa gantong klaseng pamumulitika. Diba?